So mga bagay na maaari mong gawin upang hindi ka natiisin, at the same time, kausapin ka na ng isang lalaki. So sa video na to mga kamamay, pag-usapan natin to kung matagal na kayong tinitiis ng isang lalaki, hindi kayo nagkikibuan, hindi kayo nag-uusap. Well, ito mga kamamay, isi-share ko sa inyo ang mga bagay na po pwede mong gawin at i-apply pagdating sa inyong relasyon. Pero mga kamamay, bago natin to pag-usapan, simulan at sabihin sa inyo, isa lang palaging aking hinihiling if ever na nakakatulong po sa inyo yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kaya mga kamamay, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin, i-apply sa isang lalaki upang hindi ka na niya tiisin at the same time, kausapin ka na niya. So number 1, dapat ipakita mo na wala ka ng pake. Yes mga kamamay, bilang isang babae, kung alam nyo na kayo yung nasa tama, wala kayong ginagawang mali. Ibig sabihin, yung lalaki puro stress na lang ang ibinibigay sa inyo, puro problema na lang ang dala, lagi na lamang may isipin. Okay, oras na siya ay lalapit, lagi ng problema ang dinadala. Okay, laging nambababae, laging nagloloko, halos nasa kanya na ang problema. Kapag ganyan mga kamamay, kailangan mo na siyang pakitaan ng mga kilos na hindi dapat. Anong ibig sabihin hindi dapat? Kailangan yung mga magagandang ginagawa mo, hindi mo na ipakita sa kanya. Bakit? Kasi, umaabuso lang naman eh. Pakitaan mo ng mabuti. Inaabuso ka. Di pakitaan mo na lang ng hindi tama. Anong hindi tama ka, mama? Yung ibig sabihin dito, yung pakialam mo, alisin mo na sa kanya. Huwag ka na masyadong maghabol. Huwag ka na masyadong pilit ng sarili mo sa kanya. Kung hindi ka tinitiis, kung hindi ka kinakausap, kung tinitiis ka, hayaan mo lang siya. Kasi nga, sa pagpupumilit mo na gusto mo kausapin kanya, sa pagpupumilit mo na nahabulin siya, anong nangyayari? Wala. Lalo ka lang niyang hindi pinapansin. Kaya mas maganda pa mga kamamay, huwag mo na lang siyang pansinin. Alisin mo yung paki sa kanya. Paano kamamay babalik yung kagustuhan niya na kausapin ako? Paano kamamay babalik yung, alam mo na, yung siya naman ang maghahabol sa akin? Kaya nga mga kamamay, kung inaalis mo ang pake, hindi ka na nakikipag-usap sa kanya, hinahayaan mo na lang siya, pinapabayaan mo na lang siya, doon siya makakaisip na, bakit lumalayo na yata yung babae nito sa akin? Bakit parang nawawala na ng paki yung babae nito sa akin? Baka mamaya iwanan na ako nito. So doon siya magkakaroon ng idea, nakausapin ka, nahabulin ka. Kasi nga, anytime, pwedeng magbago ang lahat. Anytime, pwede kang mawala, lumayo. Kung kaya, kung alisin mo ang paki sa kanya, doon niya maiisip ang halaga mo. Mga kamamay, alisin mo ang paki kung alam mo na hindi ka kinakausap at tinitiis ka ng isang lalaki at alam mo rin na walang problema sa iyo. Right? Maliwanag tayo dyan, ha? So next, mag-focus ka at maglibang sa ibang mga bagay. Oo mga kamamay, imbes na maghabol, imbes na magmukmok, imbes na mag-inom, yung iba nagiinom pa dyan yung mga babae dyan, yung iba nating mga followers, subscribers, nagiinom pa dyan kapag hindi sila kinakausap, kapag tinitiis sila ng isang lalaki. Sa madaling sabi mga kamamay, simple lang naman to maghanap ka na lang ng ibang bagay na maaaring mag-focus ka doon. Sa halip na maghabol ka, umiyak. Kasi po alam nyo, sa isang relasyon, kapag habol ka ng habol, kapag panay ang message mo, panay ang chat mo sa lalaki, panay ang tawag mo sa kanya, paghahabol po yon at nakakababa po ng value yon pagdating sa isang lalaki. Sa halip na pansinin kanya, sa halip na bigyan kanya ng atensyon, bakit hindi ka na lamang maghanap ng ibang mga bagay na maaari kang malibang, na maaaring makapag-improve ng sarili mo. Di ba? Bakit hindi ka nalang mag-focus sa trabaho mo, sa negosyo mo? Mas makakatulong yon. Kasi nga, sabi mo sa akin, wala ka namang ginagawang mali. Okay? May gawin kang tama o mali, laging galit yung lalaki, tapos hindi ka pa kinakausap, tapos hindi ka pa kinakamusta, hindi ka pa kinikibo. Di ba? Napakasakit niyan. Kaya mga kamamay, sa halip na maghabol, sa halip na mangulit, sa halip na mag-message at palaging mag-chat, bakit hindi ka na lang mag-focus sa ibang mga bagay, sa ibang maaaring makapag-improve ng sarili mo, sa maaaring makapagpayaman sa iyo? Alam niyo mga kamamay, kung alam niyo naman na wala kang ginagawang mali, hindi niyo kailangang sayangin o ipilit ang sarili niyo sa isang tao. Tatandaan niyo dito sa mundong ito, kung sino ang mali, dapat siya yung nagsisisi.
Hindi yung kung sino ang tama, siya pa yung naghahabol. Lagi yung tatandaan yan. Kaya mga kamamay, mas mag-focus sa ibang bagay kaysa maghabol sa isang lalaki. Right? So next, imbes na maghabol, mag-self-improve at magpaganda ka. Ito na nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Sa mga panahon na hindi kayo naghahabol, sa mga panahon na sinasabi ko sa inyong unahin yung inyong sarili, hindi na nga kayo kinakausap tinitiis na nga kayo Kaya mas maganda talaga na unahin ang inyong sarili, mag-ayos, mag-self-improve, magpaganda kasi makakatulong yan. Makakatulong yan sa inyo upang mas makita ng isang lalaki yung value mong hindi niya makita. Yung natatabunan mong value, yung natatabunan mong ganda, hindi niya ma-appreciate yan. Kaya mga kamamay, muli mong buhayin ang sarili mong ganda, ang sarili mong skills, at sa ganyang paraan mga kamamay. Diyan talaga matitimbang ng isang lalaki ang halaga mo. Kasi nga, pag nakita niyang ang babaeng ito pala ay talagang napaka-high value, napaka-ayos, napakaganda. Kasi ang problema rin ng iba, nakakalimutan na po ito. Hindi na po sila nakakapag-ayos, hindi na po sila nagpapaganda. Kaya ang tingin ng isang lalaki, pagpapatuloy ko na lamang ang paniniis dito sa babae na to kasi low value na low siyang pa, pangit na. Ano pang hihitain ko dito? Ano pang makukuha ko dito? Di makapag-focus na lang sa pambababae, sa paghahanap ng iba. Wala rin namang wala rin namang laban Okay, dati lang maganda, nung una lang maganda, pero ngayon low siyang na Ang itim-itim na. Hindi pa ganun kabango. Kaya mga kamamay, lagi kayong mag-self-improve, magpaganda at mag-ayos para sa ganun ng isang lalaki walang masabi. Yung pagtingin niya sa inyo hindi mabago at hindi mawala, hindi ma-focus sa iba. Kaya mga kamamay mag-ayos, magpaganda kasi walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Hindi rin naman yan sinasabi minsan ng ibang mga lalaki sa inyo ng asawa niyo, hindi minsan sinasabi. Sa halip na sabihin, kung sabihin man napakabihira. At kung minsan pa, pag sinasabi sa inyo, kayo pa yung galit. Diba? Lagi niyo sinasabi na sa dami nating anak, makakapag-ayos pa ba ako? Kapag ganyan kayo mga kamamay, nako, malamang sa malamang, isang araw, baka magbago sa inyo ang isang lalaki. Baka magbago ng pakikitungo. Baka maghanap ng iba. Kung kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, lagi niyo pong aalagaan ang inyong sarili, mag-ayos kayo, magpaganda, kasi control niyo po yan. Hindi niyo kontrol ang utak, ang isipan, ang galaw, ang kinikilos ng isang lalaki, pero yung pag-i-improve ng inyong sarili para manatili siya, para hindi ka natiisin, para kausapin ka na, mag-ayos ka, mag-self-improve ka kasi yan lang ang magagawa po ninyo. Takutin ninyo ang isang lalaki na tipong pag gumanda ka, marami ang nakaabang sa'yo. Yan yung isa yung magagawa para sa ganun ng isang lalaki hindi ka natiisin at pigilan kanya sa mga napipintong mangyayari na baka mamaya iwanan mo siya kapag tiniis ka niya ng patuloy. Alright? So next, gamitin mo at i-apply ang no contact rule kung kinakailangan. Sabihin natin na talagang ang ilap na nung lalaki. Hindi ka kinakausap, tinitiis ka niya. So mga kamamay, kung alam niyo po na talagang maayos kayong babae, wala kayong ginawang mali sa kanya, pero yung lalaki talagang toxic na ang pinapakita sa inyo, at this moment of time, ipagagawa ko at pagagamit sa inyo ang no contact rule. Para sa ganun, ma-realize, maisip ng isang lalaki ang totoong halaga ninyo. Kasi dito sa mundo, kalimitan, hindi po natin nakikita yung halaga ng isang bagay hanggat hindi nawawala. Dito sa mundo, ang nakikita lang natin, puro sarili natin, kung ano man yung ginagawa natin, pero yung mga taong nandyan para sa atin, hindi natin nakikita, hindi natin napapahalagahan. Okay? Hanggang sa dumating na lang yung panahon, yung oras na yon na nawala na yung taong nagtitiis sa atin, yung taong nandyan para sa tabi natin, para sa atin, kung ano man ang ating kailangan, nandyan para sa atin. Pag nawala yon, doon natin makikita ang halaga. Doon natin malalaman na mahalaga pala itong tao na to, bakit hindi ko pinahalagahan noong mga panahong una-una. Kaya mga kamamay, ipagagamit ko sa inyo ang no contact rule kung kinakailangan. Kung alam nyo at hindi nyo na alam ang gagawin. Kung alam nyo na puro katoksika na lang ang ginagawa at inihahatid sa inyo ng isang lalaki, why don't you try the no contact rule? Huwag kayong magparamdam kung kinakailangan. Paano kung nagparamdam kamamay yung lalaki sa akin? Hindi nyo naman kailangan agad mag-message sa kanya Bitinin ninyo, tiisin ninyo, tingnan natin kung hanggang saan ang pangungulit niya. Sa mga panahon na nare-realize niya na ang halaga mo, sa mga panahon na nalalaman niya na, okay, ang value mo, tingnan lang natin kung hindi siya humabol. Kaya mga kamamay, napakahalaga ng no contact rule kung magagawa niyo po ito ng tama. Alright? And last, magpaalam sabay mawala.
Yes, mga kamamay, sabihin natin na talagang hindi nyo na kaya yung ginagawang paniniis ng isang lalaki. Ito na yung pagkakataon. Mag-message na kayo ng isang mahaba-haba dyan at sabihin nyo na sa kanya ang gusto nyo sabihin. Okay? Sabihin mo na maraming salamat sa lahat. Hindi ko so katakalain na talagang hanggang dito na lang tayo. Mahal kita kaso hindi ko na ma-feel ang value ko pagdating sa iyo. Hindi ko na alam kung sino kailangan mo sa buhay mong ito. Okay, hindi mo na alam kung kailangan mo pa ba ako sa buhay mong ito, kung kaya't salamat na lang. Okay? Salamat na lang at sana mas mahanap mo ang kaligayahan mo sa ibang mga bagay tulad ng pinapakita mo palagi sa akin. Sabay nun, mawala ka na. No message, no chat, huwag ka munang mag-update sa social media, huwag ka na rin munang magkwento sa mga kumari nyo para sa ganun hindi makarating ang balita sa kanya. As in, zero conversation, zero idea siya para sa iyo o tungkol sa iyo para sa ganun talagang maaligaga siya sa pag-iisip. Kung ano ang kanyang gagawin, bakit nauwi kayo sa ganito, ang goal lang naman niya is mambabae, pero babalik pa rin naman siya sa iyo. Pero bakit bigla siyang nawala? Kung kaya't ang isang lalaki ay hindi na magtitiis, okay, o hindi na maniniis, okay, tatanggalin na niya ang kanyang hindi pagkausap sa iyo, hahabulin ka na niya. Sa madaling sabi mga kamamay, sa ganitong paraan, kapag bigla ka nang nawala, hahanapin ka na ng lalaki. Kung talagang high value ka, ha? Pero kung ikaw ang toxic sa inyong relasyon, huwag ka nang umasang babalikan ka niya. Alright? So mga kamamay, sana makatulong ang mga love advice na to pagdating sa inyong buong buhay pag-ibig. Kung talagang hindi na kayo kinakausap, tinitiis na kayo ng isang lalaki, subukan nyo pong gawin ang mga bagay na ito. So for more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to para sa mas marami pang love advice na maaari kong ihatid at ipaalam sa inyo. Muli, this is Mamay Love Advice. Mahal ko po kayo. Paalam.